Good evening mga kamista and good morning sa inyong lahat dyan. So, napanood nyo na ba? Napanood nyo na ba yung bagong video na lumabas sa isang interview ni Carly Diskaya? Okay mga kamista, kung hindi pa o napanood nyo na ay magbibigay lang mang tayo ng komento at ating reaction sa videong ito. Kasi alam niyo naman itong si Carly Diskaya, ito yung pinakasikat na kontraktor ng DPWH na ngayon ay talagang nasa hot seat at marami silang dapat ipaliwanag at nalalapit na nga po ang kanilang kumbaga ay tinatawag na masamang panaginip, yung makukulong na sila. So panuurin muna natin, mga 1 minute lang naman itong video na ito, ipapakita ko sa inyo mga mista. Panoorin po natin para bigyan natin ito ng comment at reaction. At kung bago ka po dito sa aking channel, bago natin simulan, paki-subscribe, like, and share po yung ating video para lumawak po at lumago pa yung ating community. So without further ado, panoorin po muna natin ito mga kamista. Tignan po ninyo. Ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Niisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak namin, tapos biglang ihihiwalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Na mahiwalay sa mga anak. Okay, so napanood po natin yung video mga kamista. At sa video nga na iyon ay sinasabi o may nag-i-interview kay Carly Diskaya at tinatanong siya kung ano ba ang kanyang magiging reaksyon o kung ano ba yung feelings niya o pakiramdam niya sa nangyayari ngayon na malapit na raw silang makulong nga. At ang sagot dito ni Carly Diskaya ay ang sabi niya, nalulungkot nga daw po siya at bakit kinakailangan nilang makulong samantalang nadamay lang daw po sila. Yun ay doon sa simula pa lamang ng video. Mabigyan ko lamang ng reaction mga kamista. Actually, kung mapapansin niyo may inilalabas ako dyan ng mga reaction na in-screenshot ko sa mga nag-comment sa video na iyan. At para makita ninyo kung ano yung feelings at yung nararamdaman ng mga tao dahil sa kanyang video na yan ng interview. So ito lang naman yung sa atin. This is my comment and this is my reaction mga kamista. Sinabi niya doon na nadamay lamang daw siya. Mga kamista, hindi naman po nadamay si Carly Diskaya. Hindi po nadamay ang mga Diskaya. Kung tutusin, sila po may pinakamalaking construction company na nakikinabang sa DPWH. Siyam na malalaking company. Iniba-iba lang niya ang pangalan. Pero yung tatlong doon na majority contractor, yung tatlong malalaki, yung St. Gerald, tsaka yung Timothy Construction, at saka yung isa pa, tatlo yan, nakapangalan po mismo yan sa kanya, sa kanilang mag-asawa, at inamin niya sa Blue Ribbon Committee na sila raw po ang may-ari nun. So paano magiging nadamay? Parang mali po yata yung sinabi niya na nadamay lamang daw siya. Lungkot na lungkot siya, di po ba? Nakita niyo sa kanyang mga mata, sa kanyang muka, at nalulungkot siya at alam niya na makukulong na sila. So parang ito yung tinatawag sa na panahon na yung ang hirap maniwalaan kasi ni Diskaya kung nagsasabi siya ng totoo. Unang-unang mga kamista, kung babalikan natin yung mga pinakawalan nilang interview kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez,
yung mga panahon ay pinagyayabang nila kung gaano sila kayaman at sinabi nila kung gaano sila kumikita sa DPWH. At nung malaman natin kung gaano kalalaki yung mga kontrata na bilyon-bilyon pala, milyon-milyon, bilyon-bilyon ang kinikita nila o nagiging kontrata nila sa DPWH. So, pag naaalala natin at binabalikan natin yung baha na dinanas ng ating mga kababayan, yung inanod na mga bahay ng ating mga kababayan, mga nasirang ari-arian, may namatay pa. Pag naaalala natin yon habang pinanonood natin nga yung kanyang interview, parang gusto nating tumawa at parang ang hirap ibigay ng simpatya sa kanila. So sinabi rin niya do sa video na talagang humagulgol siya ng iyak. Ay ang hirap daw po talagang mahiwalay sa pamilya. Naiisip nila na mahirap mahiwalay sa pamilya lalo-lalo na sa kanyang mga anak at ginagawa lang naman daw nila ang mga bagay na iyan sa paghahanap buhay para sa kanilang mga anak. Dahil daw po ang kanilang mga anak ay may lahat daw po ng anak niya ay mayroong ADHD na sakit o ito yung mental issues po ng mga bata. Hindi ko matandaan kung 3 o 4 yung anak nila Diskaya. Somehow parang nadadala yung kalooban ko kasi hindi naman ako matigas sa tao na pag nakakakita ako ng taong umiiyak at talagang tungkol sa pamilya pinag-uusapan, madali ako madala. Pero pag naiisip ko yung ginawa nila, sana ang nasasabi ko at naiisip ko, I think sa inyo rin kung ano po yung kung ano po yung comment ninyo at reaction ninyo, pakilagay lang po sa comment ito po yung reaction ko talaga na binitawan niya yun. Parang bakit hindi niya naisip siyo na may 4 pala siyang anak na may ADHD. Parang ang nangyari po kasi rito mga kamista, naging naging greedy talaga sila. Nawalan sila ng kabusugan, naging bottomless ang kanilang mga sikmura. Nasiyahan sila, naligayahan sila sa pagtanggap ng milyon-milyon na pera na hindi na nila namamalayan na napapansin na sa paglipad nila, sa pagkamal nila ng kayamanan ay marami palang mga Pilipino na mga kapwa nila Pilipino ang mapeperwisyo, mapipinsala. Ari-arian, may buhay, may mga namatay dyan sa atin at ito rin ang nagiging dahilan ngayon kung bakit bumabagsak ang ating economy dahil sa mga corruption na yan. Bumabagsak ang economy natin dahil nawawalan ng tiwala ang ibang mga investor. Humihina ang pasok ng mga investor, nawawala ang tiwala dahil sa kagagawa nila. So kung meron pala siyang anak na ganun, na may ADHD, sana naisip nila na siguro sapat na yung 100 milyon na pera nila, siguro kung kumita na sila na 100 million para buhayin yung 4 na anak nila, para baguhin yung buhay nila. Hindi nila naisip na sapat na siguro yung 100 million at gawain na nating legal ang lahat ng ginagawa natin. Parang hindi nila napag-usapang mag-asawa yun para makapag-focus sila sa anak nila na pag dumating ang panahon ay baka hindi mabuko yung kanilang ginawa. Pero ang nangyari, nawalan sila ng kabusugan mga kamista. They want more. Hindi lang 100 million, hindi lang 200 million. Umabot sila sa bilyon na kontrata. Naging gutom na gutom sila at uhaw na uhaw sa lahat ng pinapasok sa kanila. Ang kanilang mga sikmura ay naging butas. Kumbaga, nawalan ng kabusugan. Lahat isinasalpak nila sa bibig nila na hindi sila nabubusog at they want more. Gustong gusto nila na habang dumarating yung pagkakataon na may masasamantala sila ay kain lang sila ng kain. So ito yung panahon mga kamista na talagang parang hindi ko kayang maawa kay Carly sa mga Diskaya. Kasi pag naaalala ko yung bayan ko, kung saan ako nanggaling, nakalubog pa rin ho kami hanggang ngayon dahil sa kalokohan nila. 4 na power pump, na pump station na dapat na ginawa nila, hindi nila ginawa. Ghost project po lahat yun. At yung bayan namin, mga eskwelahan, simbahan, lubog po.
Saan ka naman nakakita ng mga estudyante sa amin nakabangka? Saan ka naman nakakita sa kinakasal nakalusong sa tubig? Saan ka naman nakakita na yung mga establishment sa amin na kagaya ng Jollibee ay nagsara na dahil nakalubog na ho habang panahon. So, pag naalala ko yon at naiisip yung sitwasyon ko, mas lalo na pag nakikita ko yung sa buong Pilipinas pa. So, mas lalo ako nagagalit. So, parang hindi ko kayang ibigay yung awa kay Carly Diskaya. Yung iyak niya para sa akin ay parang baliwala. Kasi kung iisipin, tignan nyo kung makukulong siya, may pera pa rin sila. May mga kamag-anak siya, may mga kapatid siya na mag-aalaga sa kanyang mga anak. May mga pera silang magagamit. Samantalang yung iba, nawala ng bahay, nawala ng ari-arian, yung iba namatayan pa. So mga kamista, medyo emotional ako ng konti dito sa kay Diskayang ito dahil sa hindi ko siya mapapatawad sa ginawa nila. Pero hindi ibig sabihin na ako'y hindi ko hinahangad na sila ay madisgrasya. Pagbayaran lang nila, balik nila yung ninakaw nila o nakulimbat nila sa hindi tamang paraan. At syempre kung talagang makukulong sila, pagbayaran nila, makulong sila. Para sa ganun, merong managot at meron ding maging halimbawa para hindi na maulit pa sa susunod na panahon. Kasi pag hindi sila mananagot, tuloy-tuloy lamang at mayroong panibagong Diskaya na lalabas. At ang mangyayari pa niyan, pag hindi sila mananagot, biruin nyo, na-expose, ninakawan na tayo. In the end, sila pa rin na nagpipiesta sa mga perang kanilang nakulimbat. So mga kamista, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Salamat sa oras ninyo. Salamat sa tawag dito, sa time na binigay nyo para panoorin at magbigay po kayo ng reaksyon at komento sa videong ito. At muli maraming po salamat. Subscribe, like and share mga kamista kung bago ka po rito sa akin channel. Help us grow our community. At sa mga coming days ng vlogging natin, unti-unti babaguhin natin ang sistema na mapunta tayo sa vlogging ng pagtulong. Kailangan lang natin ng unti-unti muna para maiprogram. So hanggang dito na lang mga kamista. Maraming salamat po sa mga kapatid natin dyan sa Mindanao na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all.